With affirmative 257, House Resolution number 989 are hereby adopted. May 11, 2026. History ang ginawa sa ating bansa. Si Vice President Sara Duterte ay na-impeach ng House of Representatives sa ikalawang pagkakataon. Pero bago ka mag-opinyon, dapat mong malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Kasi ang impeachment ay hindi lang political drama. Ito ay konstitusyonal na proseso. At bilang isang mamamayan, kailangan mong maunawaan ito. Ano ang impeachment? Una, ano ba talaga ang impeachment? Ang impeachment ay isang opisyal na proseso ng pagdedemanda ng mataas na opisyal ng gobyerno para sa seryosong paglabag sa kanyang tungkulin. Hindi ito agad na pag-aalis sa opisyal. Ang impeachment, ito ang formal na pagsasabi ng House of Representatives na may sapat na dahilan para i-question ang ginawa ng opisyaling ito sa harap ng Senado. Isipin mo itong katulad ng isang kaso sa korte. Ang House of Representatives, sila ang nagpa-file ng kaso. Ang Senado, sila ang magiging hukuman. At ang opisyal, siya ang akusado. Sino ang pwedeng i-impeach? Sa ilalim ng ating konstitusyon, may 5 kategorya. Una, ang Pangulo. Pangalawa, ang Vice-Pangulo. Pangatlo, ang mga maestrado ng Korte Suprema. Pang-apat, ang mga miyembro ng Constitutional Commissions, COMELEC, COA, Civil Service. At pang-5, ang Ombudsman. Ibig sabihin, ang mga pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno. Hindi sila basta-basta maalis sa pwesto. Kailangan ng konstitusyonal na proseso. Ano ang mga grounds para sa impeachment? 6 na grounds ang nakalagay sa konstitusyon. Una, culpable violation of the Constitution. Malinaw na paglabag sa saligang batas. Pangalawa, treason. Pagtataksil sa bansa. Pangatlo, bribery. Pagtanggap ng suhol. Pang-apat, graft and corruption o katiwalian. Pang-5, betrayal of public trust. Paglabag sa tiwala ng taong bayan. At pang-6, other high crimes, iba pang mabibigat na krimen. Sa kaso ngayon, ang mga allegations laban kay Vice President Sara ay misuse ng confidential funds, unexplained wealth, at threats sa buhay ng Pangulo at iba pang opisyal. Ito ay mga aligasyon. Hindi pa ito conviction. Hindi pa ito katotohanan. Dapat marinig ng lahat ng panig sa Senado bago magkaroon ng hatol. Ang impeachment ay hindi laban ng mga tao. Ito ay konstitusyonal na mekanismo, ginawa ng ating mga founding fathers para tiyakin na kahit ang pinakamataas na opisyal ay may pananagutan sa taong bayan. At bilang isang mamamayan, ang iyong trabaho ay hindi pumili ng side. Ang iyong trabaho, maunawaan ang proseso para hindi ka mamanipula ng kahit sino. Abangan ang part 2, ang step-by-step na proseso ng impeachment mula sa House hanggang sa Senado. Explained in under 3 minutes. I-follow mo ako para hindi mo mapalampas at i-share mo ito sa mga taong nanonood ngayon ng balita pero hindi alam kung ano pa talaga ang nangyayari. This is your nagmamahal, Lara Ventura.